Sa mata ng Diyos, si Moises ay minahal, subalit pagkatapos ng kanyang huling paghinga, isang digma ang naganap sa kalangitan, ang laban ng liwanag at kadiliman. Ang katawan ni Moises sa Diyos ay banal, sa mga mata ni Satanas, ito'y kayamanan. At marami ding kampon sa impyerno ang nagnanais itong makamtan. Ang katawan ni Moises sa Diyos ay malapit. Ang katawan nito ay siya mismo ang naglibing at ito'y isa pa ding lihim. Kaya naman si Satanas ay gusto itong angkinin. Sa kasaysayan ng mga Israelita, isa sa pinakamahalagang personalidad na bumukas ng landas tungo sa kanilang kalayaan ay si Moises. Ang kanyang buhay ay puno ng himala, katapangan, pananampalataya at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang kadakilaan, hindi rin naging madali ang buhay ni Moises. May mga pagkakataon na siya'y sumalungat sa ilang utos ng Diyos. Isa sa mga pangunahing kasalanan ni Moises ay ang pagkukulang niya sa pagtupad sa utos ng Diyos. Noong hiniling niya ang tubig mula sa bato sa Midian, dahil sa nawala ito ng pasensya sa kapwa niya Israelita, sa halip na sundin ang utos ng Diyos na pagsasalita sa bato upang dumaloy ang tubig, hinampas ni Moises ito ng 2 beses gamit ang kanyang tungkod. Ang mga Israelita ay nagkasala sa pamumuhay sa Diyos at sumamba sa isang molde ng toro. Si Moises bilang kanilang leader ay nagpatotoo laban sa kanilang pagkakasala. Ngunit sa halip na manalig na mapatawad sila ng Diyos, sinaktan niya ang mga tao ng may kasamang galit. At noong inutos ng Diyos kay Moises na pumasok sa lupang pangako at kamtin ang pangarap ng mga Israelita, nagpadala si Moises ng mga espiya upang suriin ang lupain. Ngunit sa kabila ng mga magagandang balita na dala ng mga espiya, hindi niya ito pinaniwalaan. Dahil dito, hindi siya pinahintulutan ng Diyos na makapasok sa lupang pangako. Ang katawan ni Moises ay kinuha ni Arkanghel Michael at siya'y nakipagtalo kay Satanas sa pag-aari nito. Ito ay dahil kay Satanas mismo na matigas na tumutol sa ideya ng muling pagkabuhay ni Moises dahil sa mga kasalanang naganap sa Ehipto. Ayon sa Biblia, inilibing mismo ng Diyos si Moises. Sa aklat ng Deuteronomy, nabanggit na inilibing ng Diyos si Moises sa isang lambak sa lupain ng Moab malapit sa Bet Peor, ngunit hindi eksaktong lokasyon ang tinukoy. Sa kabila ng kasalanan ni Moises, itinuturing pa rin siyang isang dakilang lider at propeta sa kasaysayan ng mga Hudyo at Kristiyano. Ngunit bakit nga ba nagkaroon ng alitan sina Mikael at Satanas ukol sa katawan ni Moises? May mga teorya na maaaring magpaliwanag na ang labanan ay totoo ngang naganap. Isa rito ay ang paghilig ng mga tao na sambahin ang mga nilalang o mga nilikha. Kaysa sa ating lumikha. Sa Romans chapter 1 verse 25, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Halimbawa nito ay ang pagsamba ng mga Israelita sa tansong ahas na ginawa ni Moises ayon sa utos ng Diyos, subalit bilang simbolo lamang at hindi bilang isang Diyos na dapat sambahin. Isa rin sa mga paghihirap ni Jesus laban sa mga Pariseo ay ang kanilang pagsamba sa kautusan ni Moises sa halip na ituring ito bilang tulay patungo
sa pangangailangan nila sa isang tagapagligtas. Marahil nais ni Satanas na kunin ang katawan ni Moises para gamitin ito upang tuksuhin ang mga tao na sumamba sa buto ni Moises kaysa sa Diyos. Isang teorya na maaaring si Satanas bilang akusador ay tumutol na magkaroon si Moises ng walang hanggang buhay dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan, partikular na ang pagkakasala niya sa Meriba na nagdulot sa kanyang pagkapiko na makapasok sa lupang pangako o ang pagpatay niya sa isang Egyptyo sa Exodus 2. Batay sa karagdagang kasaysayan ukol sa tekstong ito, itinuturing na maaaring tinukoy ni Jude ang isang extra-biblikal na aklat noong unang siglo na tinatawag na Assumption of Moses. Bagamat nawawala na ito sa kasalukuyan, nabanggit ito ni Origen, isang leader ng simbahan noong ikatlong siglo. Isang dokumento rin na tinawag na Assumption of Moses ang umiiral at maaaring kaugnay o hindi sa nabanggit ni Origen. Sa akdang ito, lumabas na isinalaysay ang pag-aaway ni Mikael at Satanas hingil sa katawan ni Moises na pumapantay sa konteksto ng Jude chapter 1 verse 9. Hindi ito nangangahulugan na ang nawawalang Assumption of Moises na ito ay inspiradong aklat, ngunit ito'y isang kwentong kilala. Sa wari, tiniyak ni Jude sa ilalim ng inspirasyon ng banal na espiritu na ang partikular na kwentong ito ay totoo. Ginamit niya ito bilang halimbawa ng paggalang na ipinakita ni Arkanghel Michael, kabaliktaran ng kawalan ng galang ng mga huwad na guro na nagdala sa kanila ng kasalanang labis na pamumuhay. Bilang isang paalala, ito'y may aral para sa atin ukol sa ating pakikitungo kay Satanas at sa mga demonyo. Sa halip na tayo lumaban sa kanila sa ating sariling kapangyarihan, tayo'y dapat humingi ng tulong mula sa Panginoon. Tawagin natin siya na umaksyon at magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay manggagaling lamang sa isang pusong nagmamahal sa Diyos. Kung gayon, ang pagsamba ay hindi natin ginagawa kapag nagtitipon ang iglesia, kundi bagay na ginagawa natin sa lahat ng sandali ng ating buhay habang sinusunod natin ang mga kautusan ni Kristo.